Okay, good morning sa lahat. We praise and thank the Lord for this Sunday. Last Sunday na, no? And next Sunday will be May. Okay? We thank the Lord for His goodness and His faithfulness sa atin. At we welcome sa kay Nika. Nika, welcome po sa pag-attend dito today. Praying that our worship today will be a blessing to you as well as to others din. Okay, salamat sa lahat. And we come now to pondering upon the Word of God. The title today is Life-Altering Call. Okay, Life-Altering Call. Ito po ay isang bagay na nangyari sa Luke chapter 5 sa ating reading. Pero this one talks about Matthew, the first book sa Bible. This is his life. We're talking about his life. So, we're going to have a look at his life, the lessons, and then i-relate natin today, and then we can get things na message ng Panginoon para sa atin today. Okay, sadali lang, dali. Okay. Lumalabas lang. Nandiyan na. Okay. It's different. Once again, a life-altering call. Now, I'll give you a background of the passage we're going to have today. Now, allow me first to ask this question. Have you ever received a call that changed your life? Yung sa isang tawag lang na parang nag-change ang buhay mo. Can you still remember? That call, particular call. Naalala ko, I told you this before dito, na when I was still staying dun sa bahay, sa Pinas, there's that call palagi, sa gabi, na parang when yung landline, na pag call, there's something wrong at kinakabahan ka. Kasi many times na 11:30, kasi di ba 11:30 is sobrang gabi na dun sa atin. May magtawag. Tapos sagutin ni nanay, especially si nanay, medyo vocal, no? Ha? Ganon. Pag ginano na, ha? Agoy. It's either aksidente or may namatay. Those are calls ba na hindi mo gusto marinig na medyo you're going to sleep na. The call in the middle of the night. Ngayon, sa atin, halos lahat may phone na. Anytime, we can receive the call. So, ano ba yung call that really changed from that moment? Is it a job? Tawag ba sa trabaho na hindi mo in-expect? Na grabe ka positive that matatanggap ka tapos ang tawag, ma'am, sorry po. May nauna na sa'yo. Or a call that tells you or someone in the family na isang diagnosis ng doktor na
Really, really changed everything. Okay? Those are the calls ba na minsan lang. One moment, everything was normal. And then the next, your world was different. In Luke chapter 5, 27 up to 32, gumawa si Jesus ng isang life-altering call kay Matthew. Itong call na ito, maybe in another setting, I can explain to you because itong call ni Jesus kay Matthew, hindi lang ito siya on the surface na sinabi na, halika. Okay? And also this call ay hindi ginawa ni Jesus sa isang priest, sa isang prophet, na malapit sa religious community or whatever. Ginawa niya ito sa isang tao whom the community considered as the most or pinakamakasalanan na tao sa community. And that is by being a tax collector. Simply put, nag-extend ng call si Jesus for somebody who is working in the Bureau of Internal Revenue, who is BIR. Hindi naman na BIR ngayon. Ano ko lang pinaparelate. We're not saying na sa loob ng BIR. Yun si Matthew nagtatrabaho. Okay? So, a tax collector. Ano ba nakita ni Jesus sa kanya? Na hindi naman si Jesus nag-choose ng mga prophet, ng mga tao na nabilong sa religious group or whatever, but bakit itong makasalanan na tao? Someone which the society hated. Nasabi ng mga nanay, mag-asawa ka lang ng iba, anak. Sundalo man, engineer or whatever, basta hindi lang tax collector. Okay? Yan. So the community considered them as traitors to the nation kasi dinadagdagan nila ang tax na sinisingil sa mga tao. And then not only a traitor, but on the eyes of others who are religious, these people are sinners. But there are two words that changed Levi, si Levi, si Matthew tawag natin, originally, si Levi ang pangalan niya. Okay? Tinawag siya ng Panginoon ni Jesus that there are two words that change Levi's life forever. And that two word is follow me. Well, in a simple word, ang follow me, sabi ko, kung ibang setting, I can explain kung ano ito ang follow me during the time that Jesus called Matthew. Ang follow me sa Old Testament ay grabe kahirap. To be a disciple of someone, titingnan ka ng master, hindi niya titingnan kung ano ka, titingnan niya ang capacity mo to become his disciples. Okay, the first requirement of being a follower nung una sa Old Testament, ay may clear lang to ha. Kailangan elementary ka, or high school ka, memorize mo na ang 5 books sa Pentateuch, which is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Memorize mo na. Yan ang isang requirement to become a disciple. So meaning, meron silang stages, meron silang level na ma-reach mo so that you can become a disciple. Now look at the New Testament. Hindi si Jesus nag-require for somebody who memorized the Pentateuch. Here is a sinner to the core. Tinawag ni Jesus to become His follower and His disciples. Yan, simple lang na ano natin kung bakit si Matthew or si Levi sumunod. In a moment, Levi walks away from wealth. Marami siyang pera kasi tax collector. From status, kilalang-kilala siya sa community. And even security sa pamilya niya. He walks away from all of those to follow the Lord Jesus Christ. You know what? Why did he walk away from those? Because he believed and he knew that Jesus was offering to him more than those things. More than world's security, more than world's status, and more than the wealth that he accumulated for years when he became a tax collector. And what's more, itong maganda dito sa story. Pagkatapos, follow ni Matthew kay Lord Jesus Christ, nag-hold siya ng isang banquet sa bahay niya.
Bakit may banquet? Bakit nag-hold siya ng banquet? Yan ang tingnan natin mamaya. Okay? Well, we're going to read the verse or passage that we have. Luke 5:27 up to 32. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. "Follow me," Jesus said to him. And Levi got up, left everything, and followed him. Next. Then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. So mga ka-works niya, kag mga ka-best niya nandun. Siguro sa mga taga-region or taga-ibang district, tawag. May di ba district sa atin sa BIR. Nandun, eating with them. Look at verse 30. But the Pharisees, the masters of the law, these are the people, the sect na master, kung sa atin pa ngayon, na master ang Bible, na master ang law of God since the Old Testament. Maraming alam, doctors of the law, lahat na mga bagay sa religion, ito sila. But the Pharisees and the teachers of the law, who belong to their sect, complained to the disciples of Jesus. Anong kinumplain nila? Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Okay? Hindi nila nakita ang salad. Hindi nila nakita ang mga juice or ano ang mga plato or nagmamatch ba ang kulay ng, kagaya natin dito, may mga gold tayo dito na spoon or may mga silver tayo na, hindi nila nakita yan. Nakita nila ang mga tao na nag-attend. Buti lang, hindi nila nakita kung anong mga baro. Kung ano ang mga hairstyle. Why do you eat with and drink with tax collectors and sinners? Jesus answered them. You know what? Sa story ba, tingnan mo. Kanino ang nag-complain ang mga Pharisees? Di ba sa mga disciples? Na-overheard ba ni Jesus? Narinig ba ni Jesus? Sinumbong ba ng mga disciples kay Jesus? That we don't know. But in short, sabi ni Jesus, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Mag-pray muna tayo. Our gracious God, Lord in heaven, we commit to you your word, and we ask for the Holy Spirit to fill our hearts and our minds. Illumine our hearts and our minds, Lord, as we understand your word, and we go a little bit deeper so that this word of yours, this truth, will be applied in our lives as well. And give us a chance to take a look at ourselves through the lens of your word, so that we can correct our lives, so that it will be pleasing to thee and pleasing to the community as well, so that we can engage them, relationship, and even share to them the gospel. Lord, bless us and even use this word to give us the fuel to live every day as we continue to follow thee. In Jesus' name, amen. Okay, so ito na. Balik tayo sa first two verses. Si Jesus went out. May TV series, di ba? Anong TV series na maganda na? Itong bago na TV series ni Chosen? Yeah. Pag nakita mo ang TV series ng Chosen, minsan ma-question mo, but the director has more Hebrew culture knowledge than some of the preachings that we hear, and even some of the commentaries. Ano talaga nila sinastudy nila ba? Okay? So medyo, minsan may question ko, parang hindi naman yan sa Bible. But when you look at it and go deeper, may knowledge ang director dyan sa Hebrew culture. Importante eh. Okay. Now when Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth, siya ang nilapitan ni Jesus. Now what is the word saw? Hindi lang ito nga nakita ni Jesus, as well as the English word will tell us. Ang word na saw is, he viewed attentively and contemplated sa isang tao na nakita niya sa loob.
Well, may mga times na si Jesus na makita niya, hindi natin kaagad-agad masabi na, well, limited siya. 100% God, 100% man. May mga bagay siya na malalaman when hindi naman in-explain ng Bible, but we know that upon the look of Jesus, malalaman niya ang isang tao kaagad. Unlike sa atin, human. So he viewed Matthew or Levi attentively and contentedly. He's a tax collector. Tapos sinabihan niya, follow. That's the thing. Now, why did Jesus command Levi to follow him? Sa lahat-lahat ng tao, bakit si Levi? Bakit hindi niya tinawag yung mga Pharisees doon? Bakit hindi niya tinawag ang ibang mga tao sa community? Bakit ang isang tao which is hated by the community, yun ang natawag ni Jesus to follow him, to become a learner, to become an apprentice of him? Come. Now, ang word na follow, it denotes hindi lang to na sunod-sunudan sa kay Jesus. The word is an idea. Come, you follow, learn of me. Learn about my life. Imitate my life. Yan po ang invitation ni Jesus. Hindi lang na follow ka sa akin, sundin mo lang ako or whatever. Learn of me. Okay? Yan po siya pag tinawag ni Jesus. It is a fellowship of faith and life sharing. You see? Not only the things na mga magaganda, but also the sufferings of the Lord Jesus Christ. Hindi lang siya outwardly, but most importantly, ang invitation is inwardly. Well, ang tawag ni Jesus, as well as sa atin ngayon, ay hindi lang on the outward. Kasi kung outward lang at walang inward working, it cannot continue without inner moral and spiritual fellowship. A life that resembles the Savior who called us to follow Him. Okay? Now, Jesus' call to Levi to follow Him was a challenge, actually, during their time. A challenge to social norm and religious prejudices. Other people are thinking na ang tatawagin ni Jesus to follow Him are those people na marami ng idea about religious things. But take a look at this. He called a person who is morally low, hated by society because of the corruption that these people are practicing and doing. Yun pa ang tinawag ni Jesus. But you know what? Upon his call to Matthew or to Levi, there is something that the Lord Jesus Christ is teaching us. There is something that the Lord Jesus Christ wanted us to know. What is that? He wants us to know that the kingdom of God is accessible to all who are willing to follow Him. Ang kingdom ng Panginoon is not only for the religious elite. Ang kingdom ng Panginoon ay hindi lang to those religiously educated. Para ito sa lahat, including sinners, including those who are hated mostly by the community. Ang after naman ng Panginoon sa pagtawag niya sa isang tao ay hindi lang mabilong sa isang religious group. Now, that is on the surface. Ang tawag ng Panginoon sa kay Levi as well sa atin lahat ngayon is about spiritual transformation. Hindi lang identification sa isang religious group or whatever. It is a transformation na gusto ni Jesus na mangyari sa iyo at sa akin. So ano pinapahayag ni Jesus Christ sa atin? He's telling us that spiritual transformation is available to everyone, irrespective of their past. Irrespective of their past. Ang daming tao ngayon, today, nasabi nila, I think ang Panginoon ay hindi na ako isave ng Panginoon because of who I am. Because of my past. Because of who my father is, who my parents are, and my lulo and my lula. The other day I discovered something which is piniprepare ko for the next few months assignment ko. That there is something really beautiful that the Lord Jesus Christ did.
ibabalik pa natin sa Old Testament. Kasi may mga bagay dun sa Old Testament na hanggang ngayon nagalinger sa atin, na akala natin kung anong nangyari sa past, hanggang ngayon meron pa. Hindi. Ang Panginoon, Jesus, ay nag-set free. And what a beautiful thing He did to free us from those things. And sometimes, from those curse. Next topic na yan. Jesus Christ extended the call to Levi. And this call is a picture for all of us. That regardless of your past, the Lord Jesus Christ is offering transformation. Let's go to the next verse. Then Levi, after the call, and you follow Jesus, held a great banquet for Jesus at his house. And a large crowd of tax collectors. Hindi na to shoe collectors, tax collectors and others were eating with them. Now, what was the reason for the banquet? Bakit nag-hold si Levi ng isang great banquet para sa kay Jesus? What is this? What is this? Ano ba ang pinapakita ni Levi dito? You know, one of the things that I discovered is this. When Levi hold a great banquet at his house, nag-celebrate si Levi sa kanyang commitment to his new path in life. Ipapakita niya, now, bago pa lang siya, na-realize niya, nakilala niya kung sino si Jesus. And then he hold a great banquet wherein he can invite some of his friends to go to his house and maybe even meet, or some of them have the chance to talk with Jesus. So he hold his banquet as a testimony to his friends that today, I have this new life. I have this new path that I'm going to follow. And here is the Savior that I'm going to follow now. I'm going to leave behind my past. I'm going to leave behind all those practices, all those things. Kilala niyo ako. Ito ang practice natin before. But now, I'm going to leave it. Here is the man who called me to follow Him. His desire to share this transformative experience with others. Makita natin ang puso ni Matthew. Na hindi niya lang gusto, na sa kanya lang ang transformative thing na nangyari sa kanya, na binigay ni Jesus. He also wanted to share this with his friends. Na gusto niya rin na kung meron man ako pagbabago at may nakita ako na light sa buhay ko, I wanted you also to experience this. Ang ino-offer po ni Jesus ay hindi lang para sa mga religious elites, hindi lang sa kung ano-ano, even sa atin, ino-offer pala ni Jesus Christ ito. You know, meron akong isang istorya na ibigay sa inyo. His name is Nicky Cruz. Ito po ay isang gang leader. Gang leader siya. One of the most feared gang leaders in New York during the 1950s. Sounds Mexican, no? Pangalan niya. Gang leader. Leader siya ng mga gang. As growing up, si Nicky was consumed by rage and anger at saka hatred, pain. Kasi ang influence ni Nicky growing up ay sa paligid, violence, crime, brokenness. Alam niyo kung bakit? Ito ang nag-ano sa bata. Because ang ano niya he grew up from an abusive and occult influence upbringing sa Puerto Rico. Mga delikado ito siya. Basta may occult ng na influence. Itong mga card at saka kita mo minsan sa mga movie itong mga Latin
injure people, no, na may mga enchantment or kung ano-ano, mamaya papatay lang yan or whatever. Ito ang influence ni Nicky Cruz. But everything began to change when a young street preacher by the name of David Wilkerson shared to him the gospel. Of course, si Nicky Cruz ay hindi naman agad-agad tumanggap sa gospel. In fact, tinitreaten niya itong preacher na si David Wilkerson. Kung ano-ano na lang, of course. Hindi naman kaagad tanggap. Eventually, may isang before siya naka-attend ng isang gathering, paulit-ulit ni David Wilkerson ang sinasabi that Jesus loves you. Jesus loves you. Wala yan sa kanya epekto. Eventually, may isang rally, spiritual, religious gathering or whatever. That time, na-realize niya and he surrendered his life to Jesus. Okay? Na-realize niya kung ano siya, makasalanan. And then, he turned away from his gang. Iniwan niya. And he began a completely new life. He acknowledged that Jesus, the Savior, that once he rejected, now, kinonsider niya na that His Savior. Ano pang next? Pagkatapos niyan, Nicky went to the Bible school. Nagpa-Bible school. And later became a full-time evangelist. He traveled around the world. Nagbibigay siya ng testimony niya kung paano siya binago ng Panginoon. Okay? And then, meron siyang Nicky Cruz Outreach na ginawa na foundation. Reaching those kids, those children, those persons na kagaya niya ng una. Na alam niya na ang sagot sa mga problemang taong kagaya niya nung una ay si Jesus. Now, why do I give this example? Kasi si Levi at saka si Nicky Cruz were all invited by Jesus to follow me. Okay? A call from Jesus that asked them to leave those things, the past, behind. Anything that hindered them in coming to the Savior, they left behind. And they were bringing a new story with them. Okay? Yun ang ginawa nila na binago sila ni Jesus. Hindi, that change, that transformation did not only stop in themselves. They wanted others to experience the same. Like yung relatives, like ang mga pamilya, ang mga acquaintances, ang mga kaibigan nila. Gusto din nila ma-experience ang transformative power ni Jesus sa buhay nila. Here's a thing that when I look at Levi, and when I look at Nicky Cruz, ito ang isang bagay ba na nagsasabi sa atin that no past disqualifies us from being used by Jesus. Our past may be the very platform He wants to redeem. Nakita niyo si Matthew? Sinong in-invite niya? Si Jesus? Of course, mga disciples nandun. At ang mga kabarkada niya, ang mga friends niya, whom he knew needed that transformation galing sa kay Jesus Christ. And what Nicky Cruz did, put up siya ng foundation in reaching out those kids on those gangs na alam niya kung saan sila pupunta, kung mamamatay sila na hindi nila ma-realize si Jesus Christ as their Savior and Lord. Like Levi's banquet, pwede din natin gamitin ang relationship natin and resources to introduce others to Jesus. Not by being perfect, but by being honest about our transformation. Yun nga, may mga resources tayo na binigay ng Panginoon. Si Matthew meron din. Anong resources ni Matthew? Una-una, ginamit niya ang connection niya sa ibang kapwa niyang tax collector. Okay? Nakapag-isip ba tayo, paano na lang hanap buhay ni Matthew? Paano na lang ang hanap buhay ni Levi? Ang dami pa namang income niya. Saan ngayon siya kukuha
How about his family? According to history, ang pangalan ni Matthew nandyan sa Bible, hanggang sa tapusan ng mundo, hindi mo matanggal yan. He committed it all sa Panginoon. Right? Tinalikudan niya ito kasi nakita niya that Jesus is more worthy, more wonderful sa lahat nitong mga bagay na ito. Pwede naman siya makakontinue, kaya lang nagsunod sa kay Jesus. Pwede naman siya maging tax collector, but an honest tax collector. Pwede naman may iba na sinabi natin na engineer before na nakilala na hindi. Pwede ka naman magpatuloy sa trabaho mo, but a new engineer and a new person na. Okay? Pwede. Repentance is not just about walking away from sin. It's about walking toward a new purpose. Now, ask yourself, how can I use my story? How can you use your testimony para ma-share mo sa iba? Ano ba ang past natin? Paano ba tayo binago ng Panginoon? Paano ba natin ito gamitin, itong resources natin? Ang pinapa-experience ng Panginoon sa atin before. So that we can connect to others. So we can share it to others na ang Panginoon pala ay open sa lahat for those who are willing to come to Him and be renewed and be transformed. Hindi ito ino-offer sa mga tao na malapit sa Kanya. It is offered to all those, including the worst of sinners. Let me tell you this, brothers and sisters in the Lord. If you are in Christ, you are like Levi. Not just forgiven, but sent to host the banquet. Hindi naman literal na banquet, ha? It's something that is like a gathering. It's something like ikaw ang gumawa ng mga bagay paraan so that others, your friend, your family, can come together and realize who Jesus is. But here's the thing. Patuloy tayo. But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained to His disciples. Listen. Sa kadami-dami ng tao mag-complain, ang mga tao na may alam sa scripture at sa law, sila pa ang una nag-complain. In short, pwede natin tingnan. Kung meron pang mga tao na mabilis mag-complain, ang mga tao na nandyan na mismo sa loob una-una. Hindi yung sa labas. You get what I mean? Kung minsan ang mga tao sa sulod ng church, yan pa ang una complain. Kung meron isang tao na nagpalapit sa Panginoon. Ay, sino ba yan? Ay, hindi ba yan si ano? Bakit yan nandito? Bakit siya sumasama sa, baka iba naman ang plano niya, or bakit kung ano naman, kung anong mga motibo niya. Yun. O bagay. Yes, be aware of that. Hindi lang pala nangyayari yan ngayon. Even before, alaala nyo the past messages natin, when we go to the gospel, ang palagi dyan makikita mo ang complain, ang mga tao na may alam sa scripture. Ang mga tao na nagpakunwari na malapit sa Panginoon. They are the ones there. The first. Look at the Pharisees. Ang word na complained is discontentedly complain. Grabe, no? Hindi lang nag-complain, but discontented. Okay, complain. Nagmurmur. Nagmurmur. Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Grabe kalaki na issue, no? Parang nag-compromise kayo. Hindi kayo dapat ganun. Huwag kayo dapat sumama sa mga tao na makasalanan. O sinong samahan natin? Yung mga mababait na? Sino samahan natin? Question. Bakit kung sumama ka sa ibang mga tao, compromise agad? Well, kung gumawa ka ng mga bagay na ginawa, then it's compromise. Okay? Well, we can talk about these things, another issue or other gathering. Pero ito ngayon, now, my question, why did the Pharisees complain about eating with tax collectors?
Na-surprise ako, na-invite ba sila? Bakit sila nandun? Diba ang sabi is, and Matthew, Levi, together invited Jesus together with his friends. Or sabihin natin, baka nakadaan lang sila. Or baka nakichismis lang. Or baka maraming tao na nakita nila, aba, sino nandun? Jesus kasama niya. Ang mga disciples, tingnan natin. Diba? Kasi sa Bible, palagi naman nila binabantayan si Jesus. Okay, nandun din sila. Hindi nga naka-appreciate ng sala doon or naka-appreciate ng pagkain. Meron silang mga nakita. Siguro hindi naman natin sabihin na pinakain ba sila ni Matthew kasi nag-complain? Hindi naman. Now, they saw something. Now, why did the Pharisees complain about eating with tax collectors? Now, we're going to take a look at the Jewish society during that time. Sharing a meal was more than a social activity. Hindi kagaya natin ngayon sa fiesta na everybody na dumaan sa bahay, invitein mo, pakainin mo. Sino ka nga? Sagasaan ka. Minsan ibang tao hindi mo nga kilala kumakain sa bahay, di ba? Pagkatapos niyan, thank you. Okay, God bless. Oh, okay, sige. Hindi ganoon ngayon ang kanilang kultura. Sa kanila, if you eat with somebody, especially when you eat and recline, gano'n naman ang upuan nila. When you recline, that means you are fellowshipping and accepting that person as your friend, as someone close to you. Now, look at what Jesus did. And his disciples did. When they eat and when they do those things, meaning they are in fellowship and accepting kung sino ang mga tax collectors na makasalanan ng mga taong ito, inaccept ni Jesus at yung mga disciples niya, enjoy sila kain together with those people. Aba, hindi pwede yan sa mga Pharisees. Hindi pwede yan. The Pharisees were committed to maintaining religious purity na ang kanilang law, ang kanilang rules ay mga rason na hindi sila makakommunicate and even engage personal talk with these people. Para sa kanila, wala na. They want the chance to talk with these people kasi if we are going to talk and even eat with these people, sira ang religious purity natin. They avoided associating with individuals considered sinners. Na meron ba tayo sa church na karakter na ganon? Na kung makita mong yung mga tao dyan na may time nung una na pag nakita mong isang tao may tattoo, alis, ay, preso yan, o whatever. Di ba yan ang time nung una? Ay, galing yan siguro sa munti. May tattoo. Ngayon, babae, may... Now, how are going to engage with them? Have you talked to someone, an atheist? Nakatry kayo talk sa atheist? Na wala mention God, wala mention Bible. How can you witness with those people? Pag sinabi mo palang Bible blank, pag sinabi mo lang Jesus blank, pag sinabi mo God blank, how are you going to witness to those people? Ito ang Pharisees. They follow the strict rules of the law. Na para sa kanila, si Jesus at saka ang mga disciples, they did something which compromise na nag-fellowship sila at accepting these sinners. Meron silang ginawa na spiritual contamination. Para si Jesus nag-istorya sa tao na may lepros. Hindi pwede. When I look at the complaint, this complaint is not just about dinner guest or hindi. It's about a deep-seated pride and religious elitism. Kung bakit nakakuha ng attention ang complaint nila sa kay Jesus. Kasi alam ni Jesus kung ano ang sa puso nila. This is not just on the surface na magko-complain. A deep-seated pride and religious elitism, nakita ni Jesus that they are practicing these things.
na because of that, many people ay hindi na makakilala sa Diyos. Their own rules, their own things, their own practices, their own tradition ay nagiging thing na sagabal na itong mga taong ito, whom the community considered sinners, ay hindi na makakilala sa Savior. At you know what? Hindi na maka-experience ng transformation. It's so sad to know, and it's so sad to realize na kung ito pang mga tao na malapit sa Bible, malapit sa katotohanan, are the very reason that other people hindi makakilala sa katotohanan, which is Jesus Christ. Sana hindi tayo maging ganon. Na hindi tayo maging hadlang. Kung ano man ang mga tradisyon, kung ano man ang mga bagay maging hadlang na ibang tao ay hindi makakilala sa Diyos. You know, Jesus' willingness to engage those expelled by society serves as a lesson for those self-righteous attitudes that hinder genuine spiritual transformation. Kilalanin natin na delikado ang tinatawag natin na self-righteous attitude. Ang self-righteous attitude ng mga tao sa loob ng body of Christ that will hinder others to receive that spiritual transformation na galing sa ating Diyos. Now, talking about self-righteousness or self-righteous attitudes, I ask this question so that we can know, may idea tayo. The question I ask, what self-righteous attitudes hinder spiritual transformation? Meron ba tayo nito? Tingnan natin. Let's try to take a look. Let's use the scripture to take a look at ourselves. Let's try to identify these things. Medyo konti lang, I know marami, but let's consider a few. And let's also think, kung meron ba tayo nito, baka all the while we're thinking na we're okay, yun pala yung mga bagay na ito na sa atin at naghinder sa iba, baka ito din ang naghinder sa relative mo or your acquaintances or your friends na hindi na sila gusto kilalanin pa si Jesus. Kasi hindi naman nila nakita si Jesus sa'yo eh. Now, what self-righteous attitudes? Una, ito, judging others instead of examining the heart. What did the Pharisees do? They tried to understand the heart of Jesus in something. Nag-question ba sila kay Jesus before murmuring? Look at Matthew 7:2. The same author, si Levi. For you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. Careful ka mag-judge sa iba. Ang standard mo na ginagamit sa iba, yan din ang gagamitin sa iyo. So kung less ang judgment level ko, less din ang gagamitin ng iba sa akin. Pero kung high ang judgment level ko, then, are you ready? Are you ready to receive that? Now, Romans 2:3. So when you, O man, pass judgment on others, yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Careful tayo. Careful. The Pharisees judged Jesus and His disciples for associating with sinners, assuming their own superiority. Oh, nakita nila, kayo, like sinasabihan si Jesus at disciples, kayo ba, hey, careful kayo mga makasalanan yan. Bakit kayo kumakain? Ganon. Hindi naman nila nilapitan si Jesus at tinanong, ano ba ito? Can you explain? What's the reason for this? Okay. Ano pa? Ikalawa, pride in religious position.
Merong parable dito ng Pharisee na naman ang ating palaging contestant at saka itong tax collector. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee, master of the law, and the other was a despised tax collector, hated by society. Take a look. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. Lord, nagpapasalamat ako kasi hindi ako kagaya niyan. That's the simple thing. I thank you, God, that I am not like other people. Cheaters, sinners, adulterers. I'm certainly not like, yan siya tax collector. Minsan, you know what? There's also a chance na pwede tayo makakommit ng kasalanan in our prayer. Pwede mo sabihin na, Lord, salamat ako kasi hindi ako makasalanan kagaya ni. Lord, tinatanggap ko naman na makasalanan ako pero hindi masyado kagaya ni. Grabe na gina siya, Lord. Hindi ko ginaya grabe na gina siya. In a simple way, kung minsan, Lord, nagpapasalamat ako kasi you know what the Pharisees na tinatawag ni Jesus na mga people who practice hypocrisy? Magpe-pray ka sa Panginoon, itong sabihin mo, na I thank you, Lord, because I'm not like, okay, yun nga kung minsan, itong magbigay sa atin ng humble spirit ba, that if you start to compare yourself with others, medyo bawas-bas natin. You start comparing yourself with Jesus. Okay. Right? Pride and religious. Now, the Pharisees saw themselves as spiritually elite because of their strict observance of the law. Akala nila okay na sila because they observe the law of the Lord strictly up to the point. Nalala niyo ang sabi ni James? Whoever shall know or memorize all the law and yet offend in one point, he is guilty of all. God, I thank you that I am not like other men. Here's the reminder when I look at this. Kanina, tinitingnan ko, ano ba itong apply sa atin? Listen to this. Sometimes, when it comes to performing or doing, we think we are the best. But when it comes to sinning, we are the last. Kung sa mga performing lang duty natin, ang tingin na sa sarili natin, to be honest, tayo ng pinakamagaling, tayo ng pinaka-the best. But when it comes to sinning, when we talk about sinning, makasalanan, tayo ang last. Ang dami pang nauna sa akin. Isn't that the thing that these people did? Number 3, lack of compassion for the lost. When I look at Jonah, isa ito sa mga self-righteous attitude kung minsan that other people cannot experience transformation from the Lord. Di ba si Jonah, sinabihan ng Panginoon, you go to Nineveh? Tapos hindi niya, ni-disobey niya ang Panginoon, pumunta siya saan siya pumunta? Joppa. Right? Look at chapter 4. Patapos na itong story sa chapter 4. This change of plans greatly upset Jonah. Ang gusto ng Panginoon, itong mga Assyrians, mga Nineveh, isave ng Panginoon, even though how wicked and cruel these people were. Yan ang gusto ng Diyos. Si Jonah hindi gusto. Kasi alam niya itong mga cruel, anong ginawa sa Israel. Now, this change of plans greatly upset Jonah. And he became very angry. So he complained to the Lord about it. Kasi Jonah, grabe, complain niya sa Panginoon talaga. Sabi niya, didn't I say before I left home that you would do this, Lord? That is why I ran away to Tarshish. Binibigyan tayo ni Jonah ng rason na ito ang rason ko kung bakit hindi ako sumunod sa iyo, Panginoon. Kasi alam ko, I know that you are a merciful and compassionate God. Slow to get angry and filled with unfailing love.
You are eager to turn back from destroying people. Alam ko, Lord, that you are a compassionate God. That even though how cruel these Assyrians are, gusto mo pa rin sila i-save. That's why hindi ako nag-obey sa iyo. Grabe complain ni Jonah, no? In his heart, hindi ko gusto ma-save tong mga taong to. Because of, nasabi ko na to before. Hindi ko lang sasabihin kung sino, baka ma-identify. One time, tatay ko umuwi sa bahay. Tinanong kapatid ko, "Tay, saan ka galing?" Pinuntahan ni tatay ang isang tao na on his deathbed, na kilalang kilala doon sa amin na medyo, hindi naman tao tong nanggugulo, pero medyo questionably ang karakter ba. So pinuntahan ni tatay at nag-share ng gospel. Tinanong, pagdating sa bahay, sinabi ni tatay, alam nyo, pinuntahan ko sa sinishare ko siya ng gospel. Before siya namatay, natanggap niyang Panginoon as Lord and Savior. Sabi ng kapatid ko, bakit mo pa pinuntahan? We laugh. I don't know kung joke yun. Sana hindi mo na lang pinuntahan? Look at Jonah. I know na kung i-extend ng Panginoon niyang mercy sa mga Assyrians, these Assyrians will realize of their need for God. This change of plans greatly upset Jonah. When the Pharisees saw Jesus eating with the tax collectors and sinners, they greatly upset them. Kasi itong mga tao doesn't deserve na lapitan mo kasi ito silang mga makasalanan. Sa kanila, they don't deserve your mercy. They don't serve this transformation sa buhay nila kasi ganun sila eh. Hindi pwede yan na gawin mo kasi it would violate the rules. Amen na? They lack compassion for the lost. You know what? Instead of rejoicing that sinners were being drawn to Jesus, they grumbled. Oh, may mga tao pala iba. Not all people are happy if someone realize their need of a Savior. Bantayan natin yan. Ano ang reaction mo kung naalam mo may isang tao na dala sa church at merong isang tao naka-realize his need or her need of a Savior? Ano ba ang reaction mo? Ang sabi sa Bible, there is great joy in heaven over one sinner that repenteth. Merong piyesta, merong kaguluhan, kasayahan sa langit. Eh bakit dito sa atin merong ganon din ba ang reaction ng Body of Christ? Ganon din ba ang reaction natin na meron isang tao naka-realize his need or her need of a Savior? Or, let me ask you a personal question. Ganon din ba ang reaction natin when we know that somebody nakakilala sa Panginoon? Happy ba tayo? Or sabi na, bakit ba? Jonah was angry at God's mercy. His mercy towards Nineveh. The Pharisees grumbled because of the mercy that the Lord Jesus Christ extended to these sinners, people who are hated by society. Number 4, misunderstanding God's mercy and mission. Luke 5:31. Jesus answered them, ito, healthy people don't need a doctor. Sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Now, if you are a true follower or disciple of the Lord, you will not misunderstand His mercy. Tama? Kung totoo kang follower at disciple ni Jesus, hindi pwede na ma-misunderstand mo ang mercy ni Jesus. Kung totoo kang believer, kung totoo kang anak ng Panginoon, hindi mo pwede na ma-misunderstand kasi ikaw, recipient ka ng mercy din ng Panginoon eh. How could you misunderstand the thing which first you receive and you realize that you need that? Di ba? Pag in-extend na ng Panginoon sa iba ng mga kalaban mo, sa mga tao na hindi mo makapuno ng manda mo, then you react differently. Di pwede yan. Di ba?
The Pharisees failed to grasp that Jesus came for the broken and not the self-righteous. Look at Hosea 6:6. I want you to show love, not offer sacrifices. I want you to know me more than I want burnt offerings. It's so sad today. So sad today. Mostly, ang tinuturo, how to offer sacrifices. Punta ka lang ng church, perfect attendance mo, okay na yan. Kaya as long as you are here, as long as you are faithful ka na, ang tawag dyan. Ano ba? But the Lord Jesus Christ, but God said, I want you to know me more. More than the burnt offerings. Does it say na mali ba ang burnt offerings at sacrifices? Hindi. But that's not the main thing. The main thing is knowing God, knowing Him more, experience Him more. Kailan natin ma-experience ang Panginoon more? Sa mga instances at sa mga circumstances na nangyayari sa buhay natin. Those are the things na malalaman at makilala mo kung sino ang Diyos. That's why minsan sabi natin, Lord, we thank you for the things that is happening to me, that happened to me. It caused me to know you more. May mga bagay na hindi lang sa Scripture. Don't misunderstand this. Hindi lang sa Scripture ang gusto ni Jesus na kilalanin natin siya at ng Panginoon na kilalanin siya. May mga experiences, personal tayo na experience, that He is introducing Himself to us. That's why sa mga testimony natin, ang gusto ng Panginoon sa testimony natin, kung paano natin siya na-experience firsthand, hindi kung paano na-experience ng ibang tao. There are times na the same ang experience natin, but God wanted us to tell other people about our personal experience with Him. Yun ang isang bagay. It's a transformative experience. That's why si Levi gumawa ng banquet kasi hindi niya lang gusto na siya lang ang makakita at maka-experience. He wanted his friends, his tax collectors' friends to experience what he experienced. Here's that summary na nakita ko ba. Self-righteousness hinders spiritual transformation because it blinds people to their own need of grace. Ang makita natin kung ano lang mga bagay, nakalimutan na natin, na-miss natin na tayo ay nangangailangan din ng grace sa Panginoon. You look at the Pharisees again. Anong nakita nila? That's why palagi na lang paulit-ulit na itong mga masters of the law hindi naka-experience ng transformation ng Samaritan woman, hindi naka-experience ng paralytic man, hindi naka-experience ng transformation ng tao na pinasok sa ceiling because of their self-righteousness. Diba? Ang kanilang knowledge sa Scripture, nagiging rason ba na transform sila? Hindi. Kaya nga, makita dito natin, it's not about the things or knowledge that we have in the Bible na ma-memorize mo ang dami-daming verses, pero kung walang transformation sa buhay mo, those are all. Wala. I'm not saying you're not going to memorize verses. Kailangan. Pero wag natin gamitin na lahat natin sa Bible, knowledge sa Bible, doesn't automatically means transformation. Sad to say, ang dami-daming mga tao sa loob ng church na matagal na, ang dami-daming alam. Archaeology, what else? Theology or whatever. Na kung questionin mo lang sa Bible, even pasarado mong mata, anytime, i-insert mo lang ang kamay sa Bible, pagbukas, pwede dahil ma-explain. Saan ang transformation? You see? Ano ang priority at emphasis ni Jesus Christ on this story? Is it knowledge of the Bible or life transformation? Self-righteousness hinders spiritual transformation because it blinds people to their own need of grace. Kaya ito ba? Pwede din ito na mga bagay that as we realize then we can pray to God that, Lord, if there is self-righteous
character or attitude in me. Help me. Baka ito, sa katagal-tagal na, ang rason na ang transformation na binibigay sa atin ng Panginoon ay hindi na-develop sa buhay natin because of this. We can easily see what is wrong with other people. It's not difficult to see faults. It's always other people. I don't know, hindi ko ma-explain yan, to be honest with you. Na kung minsan when we look at people, ang mga negative ang makikita natin. Have you realized that? No? Na-realize ba natin? Yung nakita ko ba na, Lord, please, no? Sana kung pagtingin natin sa mga tao, the way Jesus look at them is also the same way that we look at them. Yun ang ibang bagay kung pabayaan lang natin, magiging hadlang sa transformation na gusto ng Panginoon sa atin. Self-righteousness. It replaces humility with pride. It replaces compassion with judgment. And it replaces with what? Relationship with religion. The Pharisees' attitude in Luke 5:30 reminds us that transformation begins when we recognize our own sin and the need for the Savior. Ang transformation na mangyari sa iyo at sa akin, nagsa-start sa realization na kailangan natin ang Diyos. Okay? Na-realize natin ang pagkakamali natin at mga kasalanan natin. That's the first step. Kasi kung hindi natin ma-realize na tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos, walang transformation na mangyayari. Okay? Who among those at the banquet needs spiritual healing? Kasi sabi ni Jesus, I come not to heal the well, but those who are sick. Ang tanong ko ba, sino ba those at the banquet that need spiritual healing? Ang tax collectors lang? Okay? Ang sinners lang? Ang Pharisees lang? Of course. Baka nakalimutan natin. Nandun din ang mga disciples. Ang spiritual healing na sinasabi ni Jesus during the time applies to all. Applies to all. Kaya nga ang self-righteous attitude, maglilinger yan even sa atin na nandito sa loob ng church kung hindi natin ma-realize ang need natin sa spiritual healing. Di ba ang sabi ko last time? Do not forget to include spiritual healing in our prayers. Wag lang tayo mag-pray ng, of course, we need physical healing sa sakit. Sa mga bagay na ano natin. We also need to pray for like physical healing, mental healing, pwede. At saka spiritual healing. Include natin yan lahat. Bagay yan na dapat din natin ipag-pray sa Panginoon. Okay? Now, let's go to the next two verses. Jesus answered them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Now, who are the sick? You consider yourself sick? What if someone tells you, hey, you are sick? Di ba, sa iba hindi nila matanggap, bakit ako sick? Ano bang ibig sabihin nila? I don't need a doctor. I'm okay. Okay? It's not the healthy. Now, Jesus' response underscores his mission to reach out to those in need of spiritual healing. You know, kung minsan, may mga bagay na sabi na, I'm not sick. I'm not. Well, physically, maybe yes, you are not. But how about spiritual? Wala naman na makapagsabi sa atin, even though kung gaano ka nakatagal sa faith, na makapagsabi ka, I'm spiritually healed na. Okay na ako. No one. Sa totoo lang. We will continue to ask for God for spiritual healing. Bakit? Bakit?
Nag-stop ka na ba being envy? Hindi ka na ba nagsisinungaling? Kay konti? Hindi ka na ba nakapag-isip ng hindi maganda? What do you think? What do you think? Are you spiritually okay na? Hindi ka na sick? Now, you know what? Itong mga bagay na ito na sinasabi ko, siguro ma-reach lang natin itong perfection at mawala na akong nasa kabilang buhay na tayo. But today, we still do need to pray for spiritual healing. Every day, matitempt tayo na mag-lie, matitempt tayo na mag-envy, matitempt tayo na magalit sa iba, kasama natin sa church, matitempt tayo na hindi tayo mag-forgive hanggang sa katagal-tagalan na yun. Those are the spiritual sickness that needs to be healed. Si Jesus, when He said this, He compared Himself to the physician and sinners to the sick people. Now, He's not saying that some are truly righteous and no need of Him. No. Rather, He's confronting the self-righteous attitude of the Pharisees who believed they were spiritually healthy. Ito para sa kanila. So, if you think you are spiritually healthy, just like what the Pharisees thought, then medyo self-righteous na rin. Okay? The reason why they complained, the reason that they saw these things sa kay Jesus at sa mga disciples, because they were thinking they were okay. They were okay spiritually kasi alam nilang rules. Marami silang mga bagay na ganito dapat ang gagawin. Now, it could happen also to us if you think like the way they did. Now, we're okay, but actually we are not. Di ba? They think they were spiritually healthy because of their law-keeping and moral superiority. In truth, sa totoo lang, all people are spiritually sick because of sin. Romans 3:23. Sa napaglabas natin dito, just be honest with ourselves before the Lord. The Lord, kailangan ko ang spiritual healing. Whatever it is, na kung minsan may mga bagay dyan hindi natin ma-define, mga negative na bagay sa heart natin hindi natin ma-define, Lord, Ikaw na magpakilala sa akin, and Lord, please, tulungan mo ako and remove it. Wala naman akong power na tanggalin yan. It needs, like araw-araw natin kasi kung if you are an unforgiving person, if you are an unforgiving believer, if you are somebody na hindi ka madali-dali na makuha ang galit mo, then God can work out with your heart. Diba? Ano ba kalaki ng bagay na yan na hindi matanggal ng ating Diyos sa ating buhay? Diba? Pwede. All people are spiritually sick because of sin, including believers. But only those who recognize their sickness seek healing. Totoo naman, di ba? Kung sino lang yun nagre-recognize that they are sick, needs healing. Physically or spiritually man. Mayroon nagsasabi ba, or bakit hindi ka nagpa-check up? Baka mataas ang sugar mo, baka taas pressure mo, blood pressure mo. Sabi ng iba, bakit ako magpa-check up? Okay lang naman ako. But that time ba na sabi, Allah, ang tigas-tigas na ng ano ko, ala, bakit sorry to say this, bakit kung galing ko siya, hinahabol ng langgam yung ano ko? Diba? Bakit palagi akong tuyo o whatever? Oh, ito na, magpapacheck up na ako kasi hindi na maganda. But if you're feeling okay, bakit ako magpapacheck up? I'm not sick. Diba? Yun ang ano natin. Only those who know that they are sick need healing. But there are other who don't recognize their sickness. Na I'm okay. Wala naman akong inu-insulto na ibang tao. Hindi ko naman inaapakan ang ibang tao. Wala naman akong nagawa na ano. I'm okay. Diba? Wala naman ako inu-insulto sa Facebook. Wala naman ako pinaparinigan na ibang mga tao. Hindi ko naman kinakalaban nanay, tatay ko. Ganon. Only those who are sick know they are sick. Seek healing. Jesus was drawn to those
tax collectors, and even for Matthew or Levi, because they are the people, even though people consider them as sinners, yet they humble themselves sa harap ng Diyos. Okay? They humble themselves. Itong mga religious people, itong mga masters of the law, hindi nila yan nakita sa sarili nila. Just like a doctor who is drawn to those who realize there are unwell, ganun din si Jesus. Itong bagay na nakita. If you think you're fine without Jesus, you'll never truly seek Him. Diba? But the moment you realize your brokenness, you discover how much you need His healing. Okay? Sabi niya sa next verse, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. Alam niyo itong word na itong second, na-quote ito ni Jesus. Ang quote ni Jesus is Hosea 6:6. Ang desire ng Diyos are hearts that are transformed, not religious appearances. Okay? Call, it is a word of invitation and summons. It is relational. Hindi lang ito kung ano, relational ito na call. Jesus calls people into life with Him. That as they go together with Him, unti-unti na ang buhay nila matatransform. Okay? This is not only call to salvation, this is a call to transformation. Okay? At itong word na repentance, it is a change of mind and direction. It is turning from sin and self to God. Meaning, dito pa lang, sa itong verse nito, sa itong 32, pinapakilala lang ni Jesus or dinidefine ni Jesus ang mission niya, bakit siya punta dito sa mundo. Okay? To call sinners, not just comfort them, but to call them to repentance, and He called them to transformation. Okay? So, wag natin i-shortcut ang pagpunta ni Jesus dito, na ang pagpunta niya, i-save niya lang yung mga tao, period. No. He called to save them and to transform them to become like Him. Kasi yan ang plano ng Panginoon in eternity past. To be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Wag lang natin sabihin at wag lang natin gawin ang ministry ng church is to share the gospel and save people and to share people. No, it doesn't stop there. We have to invite them as the Lord Jesus Christ invites us, all of us, to follow Him in transformation ng buhay. That as we continue to live here in this world, makita ng ibang tao ng ating life ay na-pattern kay Jesus. Not about perfection, but about progression na makita nila na although we struggle with everyday things, pero nakita nila na we are what? Ongoing to progression na tinatry din natin na magkapareho sa kay Jesus Christ. Normal people na hindi robot. People na may mga shortcomings din. Nakita nila na nagtatry tayo to become like our Savior, Jesus Christ. Now, allow me to question this. How do you evaluate yourself now? Do you consider yourself just like nakita natin ang mga Pharisees, you belong to the perfect batch? Or to the broken that needs patching up? Sana magawa natin itong conclusion natin before we go out. Saan ba tayo nabilang? Do you consider yourself okay na ako spiritually? Or do you consider yourself that needs spiritual healing pa? Sana itong prayer natin hanggang sa katapusan ba, nakunin na tayo ni Lord, napupunta natin sa langit, hanggang dito tayo, we will not stop to consider ourselves that needs spiritual healing. Sana hindi tayo magdating sa panahon na hindi ko na kailangan ng spiritual healing. O ganun. Yeah. Jesus is the great physician and He moves toward the sick, not away from them.
Okay? So don't ever think that if you are sick, God won't bother you anymore. I don't know if Levi realized that he was sick, but nakita ni Jesus kung anong spiritual situation ni Levi. Did Jesus stay away from Levi? Did Jesus stay away from those mga barkada niya? No. He went into them. Because alam ni Jesus na dala-dala niya ang sagot sa mga problema, deep-seated problem with these people, and that is transformation sa buhay nila. Okay? He called them to repentance. He called them to restoration. And He called them to new life. Hindi naman nasabi dito sa story natin na ang result ng banquet, meron pang ibang tao na nag-turn ng life nila kagaya pareho ni Levi. Hindi. Hindi sinabi. Pero ako, if I'm going to say personally, in my opinion, meron. Meron. Either isa or dalawa. Kung hindi man sa banquet mismo, after the banquet, kung makita nila ang buhay ni Levi na na-transform ni Jesus Christ. So, ito na ang last. Nakita natin ito. Ang gusto ni Jesus ipaintindi sa atin through Matthew, through Levi, and through the Pharisees. Okay? Nakita natin kung ano kaimportante to avoid, kung ano mga bagay na dapat natin sundin. So question, what must a disciple of Jesus do to avoid self-righteous living? Delikado ang self-righteousness, di ba? It will hinder spiritual transformation. It's either it will hinder yours, it will hinder somebody else's. Di ba? So itong bagay na ito, dapat natin ito tanggalin. So what must we do to avoid self-righteous living? All right? Number 1. Good. Wait. Ito. Recognize your need for grace daily. Luke 18:13-14. God, be merciful to me, a sinner. This man went down to his house justified rather than the other. Actually, itong text na ito, kanina itong Pharisee at saka tax collector na nagpray. Naalala niyo ang Pharisee nagsabi, Lord, I thank you because hindi ako kagaya nitong tax collector. But what did the tax collector pray? God, be merciful to me, a sinner. Sabi ng Bible, this man went down to his house justified rather than the Pharisee. Yes, makasalanan siya. Pero kinilala niya ang pagmakasalanan niya sa harap ng Panginoon at kailangan niya ng mercy. Kita mo ang Pharisee. Anong sabi ng Pharisee? In his words, hindi niya kailangan ng Savior. But this sinner na nakakilala, sino na justify sa kanilang dalawa? Sinner. 1 Corinthians 15:10. But by the grace of God, I am what I am, sabi ni Paul. John 15:5. Apart from me, you can do nothing. Sana ito, makuha ang una-una bagay na makapagkuha ng self-righteousness sa atin. Nakilalanan natin na hindi lang ang iba nangangailangan ng grace sa Panginoon. Ikaw at ako, kailangan din natin araw-araw. Remember, hindi tayo ang pinanggalingan ng grace, ang Diyos. As far as human beings concerned, pareho tayo lahat na nangangailangan nito. Huwag mo sabihin na ikaw lang siguro kailangan mo ng grace. Si ano lang kailangan ng grace, ako okay na ako. Hindi, kailangan natin lahat ito. Dapat nito natin kilalanin. True disciples never graduate from grace. Okay? They know they need Jesus every day. Number 2, walk in humility. Micah 6:8. What does the Lord require of you? Anong nire-require ng Diyos? But to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God.
kailangan natin to walk with God so we can walk humbly kasi nandyan siya palagi nagre-remind sa atin. If we walk this journey of life without our God who will remind us to walk humbly, wala. The world will just provoke us, will just influence us to walk on your own. Kaya mo yan. Ikaw pa. But in Jesus, but with God, we always have to walk with Him so we can walk humbly. Kasi kilala natin that without Him, wala tayong magawa. Philippians 22:3-5. Do nothing from selfish ambition. In humility, count others more significant than yourselves. Baliktad ito sa sinasabi ng mundo. No, you have to consider yourselves as better than others. But look at the world. Look at the kingdom of God. Look at the character that must be lived in the kingdom of God. You consider others more significant than yourselves. Di ba, Pastor, parang matalo tayo nito? Hindi. For those who follow this, wala, hindi naman sila natalo. Ang Panginoon nag-ano sa kanila. Na? Okay, number 3. Examine yourself first. Para makuha itong mga self-righteous acts natin. Matthew 7:3-5. The idea is, first, take the log out of your own eye. Sa Ilonggo, grabe na translation, no? Kuwaanay ang tablon. Do you know tablon? Timber. That's timber. Kita mo ang timber, kalaki-laki. Minsan hindi mo makita, nasa harap na ng mata mo. Kunin mo muna yung timber, ang log in front of your eyes before you look at others. Before correcting others, disciples should reflect on their own hearts first. And 2 Corinthians 13:5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Okay? Number 4, extend grace and compassion to others. Matthew 9:13. Ito siya, si Levi. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. Colossians 3:12-13. Put on what? Compassion, kindness, at nandyan siya, humility, bearing with one another. Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, hindi unforgiving one another. No, as God in Christ forgave you. Listen to this. Sa lahat tayo na mga grace receiver, sana maging grace dispenser din tayo. Puro tayo grace. Hala, sige, puro grace. Hindi mo naman makita na nag-extend ng grace sa iba. Kung grace receiver ka, di grace dispenser ka rin. Kasi dinispense ng Panginoon ng grace para sa lahat. It's not on you for your own. Diba? You extend it also to others. Ang nga kung minsan, tingnan natin, na puro na lang grace ang sinasabi. I'm not saying it's bad, but we're looking at that na sinasabi mo the questionnaire, you extending that grace also to others. Do you extend also grace to others kung meron man silang kasalanan sa iyo? Kung meron man silang ginawa na hindi mabuti, are you extending grace to those people as God has extended grace to you? As God has extended grace to us, we should also be graceful to others. Di ba? Now, ito ang Pharisees, kung ibalik natin. Klarong-klaro na itong mga tao hindi nakatanggap ng grace sa Panginoon because they cannot even dispense grace to others. Di ba? Now, it is impossible also to extend grace to others kung hindi ka naman naka-receive grace sa Panginoon. You know what is automatic? If you have received grace from God, it is automatic for you and me to also show grace to others. Not only grace receivers, but also grace dispensers to others. Mag-extend din tayo ng grace sa iba. May compassion din sa iba. Kasi tayo makasalanan din.
Hindi din tayo perfect. So kung merong ibang tao na hindi naging perfect sa atin, ipag-pray natin, Lord, heal me with the spiritual sickness na hindi ko makuha ang galit ko, na hindi ako makaforgive sa iba. Lord, ikaw na lang bahala sa akin, but I commit it all to you. Diba? Maganda? Why are you carrying those things? Araw-araw na lahat na binigyan naman tayo ng Panginoon ng solusyon para dyan. Diba? Nalibre na tayo ng Panginoon. Why are you carrying that? Commit it all to God. Kasi kung palagi na lang tayo nakakita ng negative at kasalanan at kasamaan sa iba, then how can we extend grace and be compassionate to others just like the Lord Jesus Christ did to us? Number 5. Oops. Stay close to Jesus in His Word. Yan po. Okay. James 4:8. Anong mangyari kung mag-draw near tayo sa Panginoon? Draw near to God, and He will draw near to you. Huwag ka lang mag-demand sa Panginoon that He will draw near to you kung hindi ka man nag-draw near sa Kanya. Kasi ang isip natin, my God is always with me, the ever-present God. Yes, totoo yan. No debate. Pero ang problema, how about you? Huwag mong isipin na palagi ka lang palayo sa Panginoon. God is going to just insist. No. Draw near to God. Meron bang isang tao na nag-draw near sa Panginoon, ang Panginoon lalayo? No. Psalm 119:11, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. This is ang memory verse. Importante ito. Okay? Galatians 5:16, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. This is in close connection with Jesus in His Word. Kung gusto natin unti-unti mawala ang mga self-righteousness sa buhay natin, stay close with Jesus. Stay close with His Word. Yan ang mga simple na mga bagay, basic na mga bagay na matulungan tayo. Huwag naman tayo mag-isip lang, tatanggalin lang yan na Panginoon, parang magic, ang self-righteousness ko kung ipag-pray ko. Hindi, may mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon na magawa natin na unti-unti itong mga bagay matanggal. Na matanggal itong mga self-righteousness, ang transformation ay mangyayari sa iyo at mangyayari din sa iba. And what is that? Stay close with Jesus and His Word. So ang final thought natin ito. Para ma-avoid natin ang self-righteousness, kagaya sa example natin through the Pharisees, a disciple must live in continual awareness of their need for God's grace sa buhay nila. And to walk humbly and extend to others the same mercy and the same grace that we have received. Huwag tayong madamot sa mercy at sa grace na receive natin sa Panginoon para sa iba. Huwag natin damot. Kaya pinapa-obtain tayo ng Panginoon ng mercy at sa grace. Ang plano niyan, una, tayo ay matransform at He wanted the transformation also to be shared to others. Okay? Another reminder. Sometimes, our attitude is the bigger barrier to God's grace than the sins of the people we are criticizing. Ano ba ang barrier sa mga Pharisees? Yung attitude. Minsan pala ang atin lang naman attitude ang magiging barrier sa transformation. Akala natin ang barrier, ang ugali ng iba. Akala natin ang mga kasalanan ng iba ang barrier. Hindi. We fail to realize that sometimes our attitude mismo is the bigger barrier to God's grace than the sins of the people we are criticizing. Okay. So gawa tayo ng heart check. Sorry. Heart check tayo. Ito. When we respond to others with pride, condemnation, or disdain, ano mangyayari? We misrepresent the heart of Christ. You know why people don't really believe at hindi sumusunod sa mga Pharisees?
Because they misrepresent the plan and purpose of God. They master the law, but they fail to practice and exercise the law. Right? They misrepresented the heart of God. Instead of offering grace, we ration it. Grabe na. Kung buhos na buhos ang grace ng Panginoon na binigay sa atin, mercy, ibuhos din natin sa iba. Hindi natin unti-untiin lang, ito, grace today, ito lang ngayon, huwag mo na kitang ganito. Extend mo na ang grace sa iba din. Grace becomes a weapon to wield, not a gift to share. And we blind ourselves to our own brokenness in the process. Amen na? Ito pa. Brothers and sisters, when we speak with sharpness or stand to judge, we dim the light of Christ in us. Matthew 5:14. Let your light so shine before men. Pero kung when we speak with sharpness or stand to judge others, we are the reason that the light of Christ is dimming. We mistake grace for a reward for the deserving rather than the gift it is. Ephesians 2:8. For like grace you are saved, and that not of yourselves. It is the gift of God. Forgetting that we too were once far off. Verse 13 ng ating text. So let us lay off self-righteousness. The same mercy we extend to others is the mercy that sustains us each and every morning. Lamentations 3:22. The mercy of God is what? They are new every morning. That as we extend this mercy towards others, this same mercy that will sustain us every day. Now, if we think and we know that others need din sa grace ng Panginoon sa buhay nila, nakita ni Levi that some of his tax collectors' friends also need that grace and mercy of God sa kanilang buhay. So paano ito na-translate? Ang mercy at saka grace ng Panginoon sa mga tax collectors na friend niya? Through his life. Through Levi's life. Through Levi's invitation. Through his having a banquet sa bahay niya. Now, question, where does the grace of God most freely flow? Where? Alam niyo kung kanino? Ito. The grace of God flows most freely through hearts that know their own need and rejoice when others receive it too. Di ba? When you think of Levi? When you think of Levi? Now, Levi is a picture. Anong picture? He is a picture of you and me. The grace of God flows most freely through your heart and my heart if we know our own need and rejoice when others receive it too. Are we one of those who know our own need before God? Isa ka ba sa mga tao na nakakilala at nakaintindi at nakita mo ang need mo sa harap ng Diyos? If you are, then let's become channels of God's grace to others. Just like Levi. He became a channel of God's blessings to his tax collector's friend. Ganon din. So sana itong message natin today, hindi lang ito transformation para sa atin, gusto din ng Panginoon yung iba ma-transform din sa atin. So may God bless His Word and looking forward to the next Sunday na makakita naman tayo at makapag-meditate naman tayo sa salita ng Panginoon. Shall we pray? Gracious God, Heavenly Father, thank you Lord for what happened in this passage. We thank you, Lord, that when you allow this story about Levi, his life, and his experience, na na-share niya din sa iba niya mga kasama, it's also the same thing that we can apply in our lives, that we too can become channels of blessing to others. The transformation that we receive from you, ma-obtain din ng mga kasama, pamilya, kaibigan namin. Pwede mo pala kami gamitin
pwede mo pala kami gamitin as channels of blessings para sa iba. Lord, you have given us the negative side through the life of these Pharisees, na kung minsan, may mga self-righteous acts or deeds or character kami na hindi na namin na-realize na ito palang naging hinder sa transformation namin at sa transformation ng iba. Lord, we pray that you will help us, enable us na kunin ito, alisin, tagalin. At you have given us the answer na unti-unti ito mga bagay matanggal if we walk closely with our God and our Savior Jesus Christ. Salamat, Lord. We give you all the glory and honor in Jesus' name.